Hi guys! Merry Christmas belated and Happy New Year belated. Finally, 2026 is here. So, thank you Lord. Ang dami nating dapat i-look forward this coming 2026. So, finally, the hustle and bustle of Christmas 2025 is done. Napaka-busy namin kasi, syempre, nagde-decorate kami dito sa aming bahay. And we had our first New Year celebration dito sa aming bahay together with some friends. Tapos nag-mini dedication kami dito, nag-housewarming kami dito. Tambayanan nyo guys. Tama ba yun? Watch out for my premiere of that housewarming that we did a few days ago para makita nyo kung gaano kami kasaya dito sa aming bagong bahay. But anyway, at this juncture, i-teach ko sa inyo kung paano iligpit yung mga hindi kaya-ayang mga taong joke. Kung paano iligpit natin ang ating mga breakables na Christmas decors, yung mga hindi breakables na Christmas decors, at paano sila i-organize. So, sana may matutunan kayo sa ating episode na ito, okay? Please enjoy! Una, make sure na balutin ng bubble wrap ang ceramic decors. Next, i-fasten ng maigi ang iyong bubble wrap para hindi matanggal. At kahit na may kamahalan ang bubble wrap, bumili lang kasi mas mahal yung Christmas decors nyo. Guys, may ipapakita ako sa inyo. Napaka-fragile nga lang nito. Oh. Tingnan nyo. Ito yung binili ko. Alam nyo naman, gusto ko talagang mga chiche-bureche ba? Mga knickknacks. Tapos nakita ko ito doon sa department store na katrabahoan ko. So, tingnan nyo. Tadang! Wow! Ang bango guys. Ang bango oh. Tingnan nyo. Smell it. Smell the roses. Yun. Candle holder pala siya. Tapos, ang ganda ng Christmas tree na pink. Tapos, mga Christmas gifts na candles. O, di ba? Ang ganda. Ang bango-bango, guys. Hindi ko siya sinindihan because I wanted to save it. So, yan. So, ibabalot ko lang siya para i-store for decorations purposes only. Ito lang yung weakness ko, guys, kasi ayoko talagang magamit yung mga binibili ko ba. So, mga candles na binibili ko all these years, hindi ko talaga nagamit kasi nasasayangan ako pag ginagamit ko. But anyway, so ito po yung mga breakables ko that I collected this Christmas. So, as what I mentioned before, Christmas is not about Santa, but ang cute kasi ang pink. I love this color of this ba? Oh, mga baby pink. So, ito yung aking era wrap. And hopefully, God willing, hopefully, next season buo pa sila, hindi pa sila basag. Yan, ito din. Tanings! Huwag magtipid ng bubble wrap kasi mas mahal ang ceramics display mo pag nabasag. Pag walang makitang bubble wrap sa stores, o di, papel na lang ang gagamitin nyo, tapos dudublihin nyo, titriplihin, 4 plies, 5 plies, fly, no, plies, P-L-Y. O kung plural, P-L-I-E-S. Tapos, kung wala talagang papel, o di, ibalot nyo na lang sa dahon ng saging. Joke. Huwag kaligtaan na isave ang original box, tapos kung hindi makapal yung box, balutin pa rin ng bubble wrap. Yan, dahil sa ka-excited, nakalimutan kumain kaya nahilo. Huwag kaligtaan na kumain bago magtrabaho, guys. Excited kasi itong si Carpentera sa kanyang mga shopping, kaya yan. At ang pinaka-importanting advice ko is, huwag masyadong mag-shopping para may pera pang matira maibili ng pagkain. Grabe, feeling ko mahihimatay ako. Ganito talaga ako guys pag nagugutom ako. Suddenly, very sudden yung onslaught ng aking dizziness. Tapos pag hindi ako makainom agad or hindi ako makakain agad, parang hihimatayin ako. So I'm just taking it easy. And what we're going to do right now is, pakita ko sa inyo
ang aking mga naputos or nabalot na. Alright, so these are the things that I've already wrapped. Yung mga bubble wraps, ang mahal kaya, very expensive yan dito sa Amerika. So, what I'm going to do is, i-label ko ang mga bawat breakables na ginagamitan ko ng wraps. For example, ito, candy cookie jar na ito. So, i-label natin. Pink, candy cookie jar. Yan. So, pag tinanggal natin ito, masisave natin ito. Tapos, pagbalot natin ulit, alam natin na para siya sa pink candy cookie jar. Yan. Para ito sa golden candle stand. 1. Yan. So, dalawa sila para magamit natin itong bubble wrap again and again until such time na hindi na siya magagamit. So, golden candle stand. Tapos, this one, uy, teka lang. Jar. Yan. Pink Santa mug. Pink cookie jar. Cookie jar with star lid. Yan. Parang klaro ba? Parang klaro. Magklarohanay tayo dito kasi hindi basta-basta na makabili tayo ng mga ganito ng mga bagay-bagay. Kaya nga nag-alboruto yung asawa natin dahil ang dami kong nabili. Ganun talaga guys, di ba? Pag may bago tayong bahay, alangan naman, display natin yung mga sira-sira na at na basag na ng mga decors natin sa kabilang bahay, di ba? Oh, yan. Tapos ito, caroling people. Ito yung favorite ko talaga. Isn't that beautiful? So, atin siyang i-wrap para hindi siya mababasag. Yan. This is up close and personal. Parang movie dito. Tapos, atin lang itong i-cut. Sayang naman pag mabasag ito, guys. Naku. Kahit na on sale sila, but I really like this color. Pang Christmas talaga. So, yan. Tapos, atin lang itong I got this for sa Hobby Lobby. I got this original price is $7.99. Syempre, nag-on sale sila. Siguro $3 na lang ito or less. Kasi, hindi tayo bumibili pag hindi sale. But again, as what I've said earlier, kahit ano pang sale ang sale na ginagawa nila, nakakabudol pa rin. Kasi dahil sa selling, murang-mura, you end up buying a lot, di ba? So, yan. Kaya, minsan yung nung years ago, yung ginagawa ko ay bumibili ako ng mga Christmas decors nung after Christmas na kasi nag 90% off na sila. So ganun talaga yung kalagmitan na ginagawa ko. Pag 90% off na, doon pa ako. Kaya lang yung mga tao nagpa-panic buying kasi imagine for example, Christmas tree na $699. For example, yung pinakamalaking Christmas tree, nagiging ano na lang? $6.99? Saan ka makakita ng ganyan? Hindi. So, lalagyan natin ito ng label na Red Candle Votive. Red Candle Votive. Votive, guys. Yan. Meaning, container ng candle. So, votive meaning V-O-T-I-V-E. Container ng mga candles. Yan. Alright, at dahil tapos na ang Pasko, so kailangan na natin iligpit ang mga Christmas themed na ating mga cheche-bureche doon sa ating bathroom. Bumili ako ng 2 soap dispenser para sa half bath namin at saka sa master bath. So ito na po yung bago nating soap dispenser na gagamitin natin the entire year.
No, not entire year kasi papalitan natin ito pag fall kasi fall may different decors din. So kung may pera pa tayo sa fall, which is going to be on October, kasi dito sa America guys nakukuha ko ito sa aking mother-in-law na different seasons have different decor sa bahay. Pero buti sila kasi nakaka-afford sila kasi mayaman sila. Kami, pabanjing-banjing lang yung mga pera namin. So, I hope I will get this correctly. But anyway, for now, ito lang muna yung gagamitin natin. Palit-palit ng mga decors kasi para naman hindi tayo nabobore, di ba? Kada season, iba-iba yung mga home decors natin. Ganon yung ginagawa ko before sa aming lumang bahay. Tapos, yun, sinisira ng mga inutil kong pusa. So, kaya, hindi na ako nagde-decorate kasi napaka-messy na ng bahay namin. So, ito ay atin ang lilinisin. Tapos, i-wrap natin pag dried off na siya. And, ipapalit natin dun sa ating bathroom ay, ito na. Tingnan nyo guys, hindi ko ito na-display pero nagustuhan ko talaga siya kasi ang bango-bango ng pine. Ang bango guys. Ang sweet, ang pine, basta ang ganda. So, i-wrap ko lang ito para magamit ko. Actually, ma-display ko. Kasi hindi talaga ako nagsusindi ng kandila guys. Nasasayangan ako. But, i-wrap ko lang ito para ma-save siya. And para hindi yun ma-expire yung scent niya. Pagbukas natin next season, hindi, mabango pa rin yung ating kapaligiran. Joke. So, ito. Hopefully, next season ay sisindihan ko na talaga. Ewan ko lang. Basta kay hindi talaga ako nagsisindi ng mabango na kandila kasi nasasayangan ako. Guys, pakita ko sa inyo ito. Nalikabok na. Nabili ko ito sa hospital nung nagpa-check up ako. Ding! Yan, di ba ang ganda? Tapos, tatanggalin lang natin ang battery. Kasi, parang may use siya ng matagal. So, tatanggalin natin. Tapos, ibabalik natin yan pag i-display naman natin ito next season. Ito, nabili ko long time ago. Milk for Santa. I-check ko dito. Milk for... Kasi I don't subscribe with Santa. Siguro, i-ano ko dito. Milk for... Ano kaya ang lagay ko dito? Siguro for... Jesus. Hindi naman uminom si Jesus ng milk. But just so... we can change, Santa. Sabihin na lang natin na milk for the celebrants. Tapos, lagyan natin ng cross dito. Yan. Milk for / take out si Santa for the celebrant. Meaning si Jesus ang rason for Christmas. Tapos, yan, namatay siya sa cross. Kaya nga, meron tayong Christmas dahil ang rason kung bakit siya pumupunta dito sa sanlibutan noong Christmas para magpakamatay sa cross. Para tayo ay, kung mananampalataya tayo kay Jesus, bibigay natin yung ating puso sa Kanya at make Him our Lord and Savior, pupunta tayong heaven. So, yan. Tapos, i-wrap ko ito.